Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ikatlong tagpo. Pakinggan po natin. Muling nagkakakahol si Kulas habang nagsisipagtayuan ang mga balahibo sa likuran ng aso. Walang tigil ito sa pagtahol at tila pumwesto pa ang aso sa harapan ni Pinggoy at doon ay nagkakakahol ng husto na animoy nais ipagtanggol si Pinggoy mula sa nakahihilakbot na nilalang. Si Abog naman ay hindi mapakali at tila nais kumawala nito mula sa pagkakatali at akmang kinakagat ang kanyang tali na para bagang hinihila si Pinggoy palayo at nais nang magtatakbo palayo. Kung tutuusin, ay tila mga babala ang ipinapakita ng mga alagang hayop ni Pinggoy. Tatanggapin kaya ni Pinggoy ang alok ng pagkakaibigan mula sa nilalang na yun? Ano kaibigan? Tatanggapin mo ba ang alok kong pagkakaibigan? Alok pa ng nilalang. At biglang napangiti si Pinggoy. At muling sumilip ang bungi-bungi niyang ipin. Kitang-kita ang kanyang matimyas na kaligayahan nang marinig niya ang salitang kaibigan. O sige, maging magkaibigan tayo. Ako nga pala si Pinggoy. Sabay abot ng kanyang kanang kamay para sa isang pakikipagkamay. At tila nabalintunaan ang nilalang nang iabot ni Pinggoy ang kanyang kanang kamay. Ngumiti lamang si Pinggoy ng abot tenga at saka nagsalita. Ganyan ang gawing tao kapag makikipagkaibigan kami, nagkakamay kami. Kaya abutin mo ang aking kamay para maging magkaibigan na tayo. Sambit pa ni Pinggoy. At bagamat nag-aalangan, ay dahan-dahan iniabot ng nilalang ang kanyang kamay at nakipagkamay din kay Pinggoy. Ganyan nga. Ngayon ay magkaibigan na tayo. Sambit pa ni Pinggoy. At dahil dun, ay napangiti na lamang din ang nilalang. Maraming salamat sa iyo, kaibigang Tagalupa. Pinggoy pala ang ngalan mo. Sambit ng nilalang. Ang pangalan ko naman, ako ay si Abel. Abel ang tawag sa akin.
Dagdag pa ng nilalang. Salamat sa iyo, Pinggoy ah. Alam mo, ang totoo niyan ay hindi ko inaasahan na makakawala pa ako mula sa pagkakataling iyon. Ang akala ko nga ay matatapos na ang buhay ko. Kung kaya humihingi ako ng tulong sa mga kauri ko. Subalit, maging sila ay hindi nila kayang basagin ang taling ginawa ng antingirong iyon. Napakalakas kasi nun. Maging ang mga kalahi ko ay mapapahamak kapag hinawakan nila yun. Sambit pa ng nilalang. Ganun ba? Bakit? Ano ba kasing nagawa mo? At parang napakalaki naman ng pagkakasala mo. Tanong naman ni Pinggoy. Ipapaano kasi niyan, Pinggoy? Meron kasing isang batang salbahe dyan. At pinahirapan niya ang alaga ko. Tinirador niya at napilayan ng pakpak. Kaya sa galit ko, ginawa ko, binali ko din yung kamay niya. Pinalaki ko. Tugon ng nilalang. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Tanong pa ni Pinggoy. Ginawa ko yun upang makaganti. Ginantihan ko ang kasamaan niya. Di ba, isa yung patunay na maraming taong masama. Kagaya mo, na lagi kang tinutokso, inaaway, pinagtatabuyan. Pero mabait ka naman tao. Pero inaaway ka pa din. Kaya masama talaga ang ibang tao. Tugon pa ng nilalang na si Abel. Biglang napatahimik si Pinggoy at tila napagtanto na tama din ang sinabi ni Abel. Alam mo, Pinggoy, masama ang karamihan sa mga tao. At totoo talaga yun. Kahit ikaw, naranasan mo yun. Pero, hindi ka kagaya nila. Iba ka. Mabuti kang tao. Ang totoo pa niyan, ay hindi ko inaasahan na tutulungan mo ako. Humihingi ako ng tulong sa iba pa. Ngunit, pinatunayan mong mali ako. At isa pang kagaya mo, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kaya, ang tingin kong masama ang mga tao ay bahagyang ng iba na. Hindi na lahat ng tao ay masama. At maliban ka dun, Pinggoy, yan din ang dahilan kung bakit inalok kita ng pagkakaibigan. Sapagkat alam kong malinis ang iyong kalooban. Nakikita ko. Sambit pa ng nilalang. Kaya nga lamang, Pinggoy, mabait kang tao. Pero parang lahat ng kabaitan ay kinuha mo. At masyado kang mabait. Inaapi ka na ng ibang tao. At hindi mo pa rin ipinagtatanggol ang iyong sarili. Sambit ng nilalang. Ayaw ko kasi. Hindi kasi ganun ang turo sa akin nila lolo at lola. At ayaw na ayaw kong magagalit sa akin sina lolo at lola.
Sila na lamang kasi ang kasama ko. Kaya ayaw kong magagalit sila sa akin. Tugon na lamang ni Pinggoy. At sinamahan ni Abel si Pinggoy na manguha ng ubod ng saging sa sagingan ng kanilang baryo. Gusto mo samahan na kita, Pinggoy. Tutulungan kita manguha ng ubod ng saging. Alok pa ni Abel. O sige, samahan mo ako para marami tayong makuha. Sambit pa ni Pinggoy. Kukuha pa lamang ng gulok si Pinggoy ay napatumba na agad ni Abel ang mga saging. At nagsipaghambalang na agad ang mga ito. Hindi bababa sa 10 puno agad ng saging ang nabuwal. Biglang napatawa si Pinggoy sa nakita. At dahil na rin sa tuwa, sapagkat ang bilis lang napabuwal ang mga saging. Yan! Ang daming ubod niyan, Abel! Tama yan! Tama na yan! Sigaw pa ni Pinggoy. Abel, tama na yan. Madami na to. Sambit ni Pinggoy. Tama na ba yan, Pinggoy? Akala ko ba? Gusto mo pa ng madaming ubod? Sambit ng nilalang. Gusto ko nga ng madami. Pero sobrang dami na nito. Kaya tama na yan, Abel. Marami na to. Maraming salamat ha. Sambit pa ni Pinggoy. At saka nilisan na ng magkaibigan ang sagingan. Kasama ang kalabaw at ang aso ni Pinggoy na si Kulas. Habang naglalakad, ay nagkukwentuhan ang dalawa. Maya-maya pa, ay may itinuro sa Pinggoy sa kanyang bagong kaibigan. Abel, nakikita mo ba yung kubo na yan? Yan ang bahay kubo namin. Diyan kami nakatira. Si Apog, diyan din. Si Kulas, diyan din nakatira. Diyan kami magkakasama. Si Lolo, si Lola, diyan kami nakatira lahat. O sige na. At magtatakip silim na. Kailangan ko nang umuwi. Bukas naman ha. Bukas maglaro tayo ha. Huwag kang mawawala. Sambit pa ni Pinggoy. At saka nagpaalam na ito sa kanyang bagong kaibigan na nilalang. Pagka-uwi sa kanilang kubo, ay nag-aalala na pala ang kanyang lolo at lola sapagkat medyo natagalan si Pinggoy sa pag-uwi. Pinggoy, bakit naman at ngayon ka lamang? Mabuti na lamang at nakauwi ka na. Nag-aalala na kami ng iyong lola. Sambit pa ni Lolo Anding. Nang biglang napatigil si Lolo Anding sa kanyang sinasabi. At nagulat si Lolo Anding sa kanyang nakita. Nang bigla na lamang natigilan sa pagsasalita si Lolo Anding. At halos mapaluwa ang kanyang mata nang makita niya si Apog. Apo, napakaraming ubod niyan. Kinuha mo ba lahat yan, Apo? Tanong ni Lolo Anding sa kanyang apo. At nang maringgan na nagulat si Lolo Anding, ay nagsalita naman si Lola Barang. Bakit, Anding? Anong nangyari? Tanong naman ni Lola Barang. Barang. Mukhang tinibag yata lahat ng apo natin. Ang lahat ng saging sa may sagingan. Mukhang tinibag niya lahat. Napakaraming ubod niyan.
Kahit buong baryo pa, pwede nating mapakain. Sambit pa ni Lolo Anding. Di maigi. At ipamahagi natin sa iba pang may gusto. Apo, Pinggoy, kinuha mo ba lahat yan, Apo? Natutuwang tanong ni Lola Barang. Opo, La. Kinuha ko po yan. Pero ang totoo po niyan, La, sinamahan po ako ng kaibigan ko na manguha po ng ubod. Sambit pa ni Pinggoy. Ganun ba, Pinggoy? Mainam yan, Apo. At natutuwa kami ng lola mo. May kaibigan ka na. Minsan, pakilala mo sa amin ang kaibigan mo niyan, ha? Sambit pa ni Lolo Anding. Opo, Lo. Papakilala ko po sa inyo ni Lola yung kaibigan ko. Isasama ko nga po sana sa bahay. Kaya lamang po, maggagabi na. Kaya, pinauwi ko na muna siya. Umuwi na siya. Kasi baka hinahanap na rin siya ng nanay niya eh. Sambit pa ni Pinggoy. Tuwang-tuwa si Pinggoy na maiuwi ang napakaraming ubod. Subalit, gulat naman si Lolo Anding sa kung paano nagawa yun ni Pinggoy at ng kanyang kaibigan, sapagkat napakaraming ubod ang naiuwi ng kanyang apo. At sa paglipas ng mga araw, ay kitang-kitang masayang-masaya si Pinggoy at tila hindi na nito alintana kung may naglalarong ibang bata pa o wala. Kahit siya lamang mag-isa, ay tuwang-tuwa ito. Yun nga lamang, ay kung minsan ay nakikita ni Lolo Anding ang kanyang apo na naglalaro mag-isa at animoy may kausap talaga. Parang may napapansin ako kay Pinggoy. Nagsasalita siya mag-isa. Bukod pa riyan, ay naglalaro din siyang mag-isa. Di kaya nalipasan na ng gutom ang apo natin? Tanong ni Lolo Anding kay Lola Barang. Paanong magugutom ang apo natin? Hindi siguro, Anding. Ang daming pagkain dyan. Punong-puno na ang bahay natin ng ubod. Ang dami pang mais. Tambak-tambak pa yung kamote. Naglaga pa ako ng kamote dyan. Sinamahan ko pa yan ng kinudkod na nyog. Ipinabakan ko sa inyo. Teka, pinapakain mo bang apo ko habang nasa bukid? Tanong pa ni Lola Barang kay Lolo Anding. Oo, Barang. Pinapakain ko yung apo natin na yan. Lagi niyang ubos. Sa bagay, tama ka nga, Barang. Ang dami nating pagkain. Nakita ko kanina, ang dami nga niyang kinain eh. Maliban pa riyan, ipinaubos ko pa sa kanya. Yung natitira sa palayok, pinaubos ko talaga sa apo natin. Hindi lang yan. Bago kami magtungo sa bukid, ay sinisigurado ko na nakakain muna ng maigi si Pinggoy. At nagdadala pa kami ng baon na kamote habang nasa bukid. At bukod pa sa kamote, nagdala pa kami ng inihaw na mais kanina. At lahat yun ay naubos niya. Pagkukwento pa ni Lolo Anding. O yun naman pala eh. Paano mo masasabing nagugutom ang bata? Paano mo masasabing nalipasan ng gutom ang bata? Sambit ni Lola Barang. Kung sa bagay, Barang, tama ka. Ang sa akin eh, napansin ko lamang kasi na parang
Parang may kakaibang kinikilos si Pinggoy. Lalo na netong mga nakaraang araw. Sambit pa ni Lolo Anding. Pero napansin ko naman sa bata, pagdating sa pagkain, ang lakas naman niyang kumain. Magana ang kanyang kain. Kung tutusin parang 2 tao nga kung kumain. Dagdag pa ni Lolo Anding. Di mas maigi. Ang laking malusog si Pinggoy. Isa pa, sa bukid siya tumutulong sa'yo. At kakailanganin niya talaga ang maraming pagkain, masustansya, upang may lakas siya. At bukod pa riyan, mas nanaisin kong makita si Pinggoy na malakas kumain. Kumain ng maigi, kumakain ng husto. Isa naman sa hindi siya kumakain. Sambit pa ni Lola Barang. At tama ka nga, Barang. Sa bagay, tama ka sa sinabi mong yan. Mas mainam nga na magana siyang kumain isa sa mahina. Yun nga lamang talaga, parang nagsasalta siya mag-isa. Sambit pa ni Lolo Anding. Baka naman kasi pinapalapit mo ang batang yan sa malaking puno ng balete. Sinasabi ko sa'yo, Anding, ha? Baka napagkatawan niyang apo ko. Baka napagkatawan niyan doon. Kung malaman-laman ko lang yan, Anding, na pinalapit mo yan sa puno ng balete, ikaw ang malilintikan sa akin. Sinasabi ko sa'yo, daig ko pa ang engkanto. Kapag kinastigo kita, sambit pa ni Lola Barang. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lolo Anding sapagkat ilang araw lamang ang lumipas ay isinama pa siya ni Pinggoy sa malaking puno ng balete, kung kaya't bahagyang napakamot sa kanyang ulunan si Lolo Anding. Hindi naman, Barang. Hindi ko pinapalapit ang batang yan sa puno ng balete. Hindi ko nga pinadadapuan sa langaw ang apo natin. Ganyan ko kaalaga ang apo natin. Kapag nasa bukid kami, lagi kong pinupunasan ang likod niyan. Biglang bawi ni Lolo Anding. Mabuti naman, Anding. Mabuti naman. Dahil kung hindi, nako, Anding. Huwag mong ipagmalaki sa akin na nung kabataan mo ay kumalaban ka ng kapre. Nako, ibahin mo ako. Ibahin mo ako sa kapre, Anding. Dahil pag ako, daig mo pa ang nilatay ng kapre. Pag pinalapit mo yan si Pinggoy ko sa balete, pagbabanta pa ni Lola Barang kay Lolo Anding. At agad namang inalo-alo ni Lolo Anding si Lola Barang. Bagamat may kapansanan si Lola Barang, ay ayaw na ayaw ni Lolo Anding na magkagalit sila ng asawa. At ayaw na ayaw niyang nababahala ito. Ganyan kaalaga ni Lolo Anding si Lola Barang. Tama ka dyan, Barang. Maigi nga yun. At ang mahalaga, mukhang mas naging masayahin si Pinggoy. Sambit na lamang ni Lolo Anding. At saka, pilit na iniba na lamang ni Lolo Anding ang kanilang usap. At sa mga sunod pang mga araw, tila naging mas masayahing bata pa si Pinggoy. Kahit nag-iisa lamang ito. Kahit wala itong kasama. At lalo itong napansin ni Lolo Anding. At imbis na pansinin pa, ay hinayaan na lamang niya ito. Lalo pat nakikita niyang mukhang masaya talaga ang bata. Lingid lamang sa kaalaman ni Lolo Anding ay may kasamang hindi niya nakikita, si Pinggoy.
Si Pinggoy naman ay hindi na nananabik na makipaglaro sa iba pang bata sapagkat lagi niya ng kalaro si Abel, lalo na sa bukid. Kasama niya rin itong makipaglaro sa lubluban ni Apog. At maging si Kulas ay hindi na rin tinatahulan ang bagong kaibigan ni Pinggoy. Halika Abel! Halika! Gayahin mo ako ha! Lelere ako sa likod ni Apog. Gayahin mo ha! At pag hindi mo nagawa, may parusa. Ang parusa, ikaw ang maglalagay ng dayami sa likod ni Apog. Sambit ni Pinggoy sa kalaro. O sige, yun lang pala eh. Sigurado talo ka na. Tugon ng nilalang. At muli ay napansin ni Lolo Anding na tawa ng tawa sa Pinggoy. Pinilit na lamang ni Lolo Anding na baliwalain ang kanyang naririnig. At baka isipin na naman ni Lola Barang na pinapabayaan niya si Pinggoy. Lalo pa, pumalaman pa na lumapit sila sa puno ng balete. Kung kaya't pinilit na lamang ni Lolo Anding na baliwalain ang pagtawa na yun ni Pinggoy. Subalit, ilang minuto lamang ang nakalipas ay lalo pang lumakas ang tawa ni Pinggoy. Mas malakas pa kumpara kanina. At sa tawa pa lamang nito ay tila galak na galak ang bata. Subalit, ang labis na ipinagtataka ni Lolo Anding ay ang kalabaw lamang ang kasama ni Pinggoy. Bukod dyan, ay wala na siyang ibang makita pa o ibang bata man lamang. Nag-iisa lamang si Pinggoy. At tila may kinakausap ito sa gawin ng kalabaw. Malabo na ata ang mata ko ah. Sambit ni Lolo Anding. At makailang beses na kinusot ni Lolo Anding ang kanyang mata. Inihilamos pa na ito ang tubig mula sa irigasyon. At muling tumingin sa kinaroroonan ni Pinggoy. Subalit, wala talaga siyang makita. Wala siyang nakikita na kasama ng apo. Nag-iisang bata lamang siya. At mag-isa lamang itong tumatawa. Napakamot sa kanyang ulunan si Lolo Anding. Hindi kaya kinakausap na ng apo ko yung kalabaw? Sambit na lamang ni Lolo Anding. Di kaya sobrahan na sa pagtatrabaho sa bukid ang aking apo? Pag-aalala pa ng matanda. Maigi siguro eh. Tanungin ko na lamang si Pinggoy ng diretso. Baka may nararamdaman na siyang kakaiba. Di kaya naman eh. Sobrang pagod na ng bata. Nahihibang na sa labis na kapaguran. Apo, ito naman. Ano nangyayari sa'yo? Sambit na lamang ni Lolo Anding. Apo! Natutuwa ako at tawa ka ng tawa. Bungad ni Lolo Anding pagkalapit kay Pinggoy. Lolo, ito po kasi yung kaibigan ko eh. Hindi niya kaya yung ginagawa kong paglere. At sabay nguso ni Pinggoy sa may gawin ng kalabaw. Biglang nagtaka si Lolo Anding. At biglang nanamlay ang pagngiti ni Lolo Anding nang igawi din niya ang kanyang mata sa itinuturo ng nguso ni Pinggoy.
Nako po. Mukhang nahipa na yata ng masamang hangin ng apo ko. At kumakausap na ng kalabaw. Pinggoy! Apo! Nais mo ba munang magpahinga? Baka masyado ka nang napapagod. Biglang alok ni Lolo Anding. Ay, hindi po, Lo. Hindi pa po ako napapagod. Kayang-kaya ko pa nga po magliri. Yung kaibigan ko hindi na kaya. Tugon pa ni Pinggoy. Nag-aalala na ang tingin ni Lolo Anding sa kanyang apo. Naku, mukhang malala na. Malala na ang pagkahibang ng apo ko. Lagot ako kay Barang neto. Nasambit na lamang ni Lolo Anding sa kanyang sarili. Apo, ayos ka lamang ba dyan? Baka nagugutom ka pa. Pinggoy, may inihaw na mais pa ron. Para sa'yo talaga yun, Apo. Sambit na lamang ni Lolo Anding. Ay, Lo! Gusto ko yan! Halika na! Kumain na tayo! Yakag pa ni Pinggoy sa may gawin ng kalabaw. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Lolo Anding nang gawin yun ni Pinggoy na parang may inaaya sa gawin ng kalabaw. Hinayaya niya yung kalabaw kumain? Ganun ba yon? Sa isip-isip ni Lolo Anding. Mukhang nahipan nga ng masamang hangin ng apo ko. Nasambit na lamang ng matanda. Teka, Apo. Sandali lamang, Apo. Ako nang kukuha ng mga mais. Diyan ka lamang, ah. Sambit na lamang ni Lolo Anding. Nasa 10 piraso pa ng mais ang daladala ni Lolo Anding at iniabot kay Pinggoy. Pero patuloy pa rin sa pagmanman si Lolo Anding sa kanyang apo. Mukhang maayos naman ang pag-iisip ni Pinggoy. Mukhang maayos namang magsalita ang apo ko. Mukhang nakakausap naman ng maayos si Pinggoy. Nagsasalita naman ng matino. Nga lamang. Parang may kinakausap siyang hindi ko nakikita. Baka nga ang kalabaw. Baka ang kalabaw ang kausap niya. Kasi dahil yun sa matagal na siyang walang kalaro. Ang kalabaw, yun na ang ginawa niyang kalaro. Pati si Kulas at pati ang aso. Yun na lamang ang ginawa niyang kalaro. Naisip na lamang ni Lolo Anding. Awa-awa naman ang aking apo. Sa labis na pagtatrabaho sa bukid at pagtulong sa akin, ay pinili na lamang na maging kalaro ang kalabaw namin, tang aso. At bahagya pang napaluha si Lolo Anding para sa kanyang apo nang maisip ang mga bagay na yun. Dahil dun, ay pansamantala munang bumalik si Lolo Anding sa kanyang ginagawang trabaho sa bukid. Pagkasapit ng dapit hap, ay tinawag na ni Lolo Anding si Pinggoy. Nung hapon na yun, ay biglang nagulat si Lolo Anding. Gulat na gulat ito. Nakaawang ang bibig at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sapagkat pagkatingin ni Lolo Anding sa may bukid, ay malinis na ito at wala na ang mga nakatambak na dayami. Ubos ang mga dayaming ilang linggo na nilang tinatagpas. At ang lahat ng mga yun
ay nakasampa na sa likuran ng kalabaw. Apo, paano mo nailagay ang lahat ng dayami sa likod ng kalabaw? Halos wala sa sariling natanong ni Lolo Anding si Pinggoy tungkol sa kanyang mga nakita. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shout out po. Shout out din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shout out po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shout out po. Shout out din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shout out po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.